Magandang umaga po muli sa bawat isa. Palapakan natin si Lord. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon na tayo po'y nakapagpuri. At muli, sabi mo nga sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. Amen. So muli ay mahalaga po yung tatalakayin natin. Amen. Alam niyo po, itong pag-aaralan natin kapag napagyaman natin to, talagang yayaman ka in everything. Amen. Amen. Gusto mo yun? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Amen? Hallelujah. We give you praise, O God. We give you glory. Yes, Lord. Move and work powerfully right now in the mighty name of Jesus. Ito po yung text natin. Very familiar po itong text. Alam niyo po, napakahalagang ma-apply. Maganap po sa buhay natin itong text na ito. Nababasa na natin to. Nawa, ngayong araw na ito, kung hindi pa ito na-apply, hindi pa nangyayari, talagang walang mangyayaring maganda sa buhay natin. Amen? Nakuha niyo po, yung text na ito, kapag hindi ito naganap sa buhay mo, talagang walang magandang mangyayari sa buhay natin. Amen? So, sabi ng Bible, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. At ang pananampalataya, siya yung nagbabago ng puso, nagbabago ng buhay, naglilinis. Kahit anong dumi ng ating puso, nililinis ng pananampalataya. At siya rin magbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa iyo. Kaya ngayong umaga, kapatid, amen? So ito po yung text na ito na dapat maganap, mangyari sa ating mga buhay. In the book of 2 Peter chapter 1, verse 1 hanggang 12. Sige po, let's read it. Minsan pa po, palapakan natin ng Panginoong Jesus. Yung malakas na palakpak sa Panginoon! Hallelujah! We give you praise. We exalt you, Jesus. My Lord, my Master, and my Savior, my God. We give you praise, O God. We give you glory and honor. Sige po, let's read it. Ito po ang sabi ng 2 Peter chapter 1, verse 1 to 12. Simon Peter, a servant and apostles of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ, have received a faith as a precious as ours. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desire. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that he has been cleansed from their past sins. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble. Hindi ka matitisod. Walang natitisod kapag nasa Kanya itong ating pinag-aaralan. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So, sabi ni Pedro, I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. Ulitin ko pa yung verse 12. Sabi ni Pedro, paalala niya, so I will always remind you of these things. Ito pong lahat ng binasa natin na dapat na kailangan, even though you know them and are firmly established in the truth, you now have. Father God in heaven, we give you praise. We give you glory. Somehow, alam na namin, Panginoon. But Lord, today, O God, ito pong aming pag-aaralan, ito pong text na ito, ay patuloy na
magre-remind sa amin, Panginoon Lord. We give you praise, we give you glory. Prepare our hearts, O God, siya sa atin niyo po kami. Alisin niyo po ang mga bagay na hindi nakalulugod. Alam niyo po ang buhay namin na itatago namin sa aming mga katabi, sa aming pamilya, sa aming kaibigan. Pero kailanman hindi kami makakatago sa iyo. Kaya, Panginoon, ikaw ay tunay na Diyos, tulungan mo kaming maging tunay na Kristiyano. Tulungan mo kaming tunay na nanalig sa iyo, Panginoon. Wag mo kaming hayaan padaya sa dyablo na may mga bagay kaming hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon, at hinahayaan lang namin. Ngayong umaga, Father God in heaven, I commit these people to you. I commit every life to you. Search our heart, our mind, our spirit. Take away everything that's not pleasing before you, God. Make us holy, make us worthy. Forgive all our sins, O God. We ask for your mercy and grace. Purify us once again with the precious blood of Jesus. And let your Holy Spirit move and work powerfully. Lead us, guide us, O God. Teach us. And let your name be glorified, O God. Uwi kami pinagpalat, pinagtagumpay sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. 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 Sige po, palapakan mo si Lord ng malakas na palakpak. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, gusto ko pong basahin sa Tagalog. Ito pong ating text. Ayan, para mas ma-absorb natin maingay. Kasi ang mensahe, hindi ito pagandahan. Mahalaga dito na intindihan. Amen? Kaya po, yun po yung ginagawa natin palagi. Ito po, basahin natin sa Tagalog, itong text natin. Lilipat natin sa Tagalog. Ito po ang sabi. Si Pedro po, Apostol Pedro ang nagsasalita. Sabi ni Pedro, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo. Para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap na ng kahalagahan, napakahalagang pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ang pananampalataya. Ayan. So sabi ni Pedro, para sa inyong lahat, na tulad namin, tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na Jesucristo. Kasi maraming binabaliwala ang pananampalataya. Kahit Kristiyano na. Pero ito po, paalala ni Pedro, napakahalaga po ng pananampalatayang tinanggap nila, tinanggap din ng bawat mananampalataya. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Yesus. Verse 3, tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Anong tinanggap natin? Ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos o banal. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito'y ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo saan? Sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Wow, grabe po ang pangako ng Panginoon dahil sa pananampalataya. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong, sige po, basahin nga po natin to. 1, 2, 3. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Wow. Amen. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo, pinagyaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita. At nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Wow. Gandang reminder, ano? Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo'y tinawag at pinili ng Diyos. Maging sigasig para matiyak ninyo na kayo nga ay tinawag
at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo, amen, hindi kayo matitisod. Amen? Walang natitisod na mga mananampalataya. Amen? Na talagang sigurado sa tinatawag ng taglay niya yung mga bagay o katangian na sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Hesus at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya, kahit na alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Kaya ito po ay paalala para sa bawat isa. Paalala pa rin sa atin. Bilang mananampalataya, ano bang dapat? Ano bang dapat idagdag sa pananampalataya? Amen? Ngayon pa lang ililinaw ka na. Dahil sa ating ang pananampalataya galing sa Panginoon. That is a gift of God. Amen? At nais ng Lord ay yan ay pinagyayaman. At dito, pinag-aaralan natin na meron kang idadagdag na mga karakter, katangian sa iyong pananampalataya. Para hindi ka natitisod, matiyak mong tinawag ka nga, anak ka nga ng Diyos, walang alinlangan sa iyo, at yung mga pangako niya, nakikita mo, tinatanggap mo. Amen? Hindi tayo Kristiyanong kawawa. May nangyaring maganda sa buhay mo dahil nanampalataya ka. Kaya napakahalagang matutunan ito. Baka kaya kawawa ang isang Kristiyano dahil mayroon siyang hindi idinagdag. Hindi sapat na yung pananampalatayang tinanggap mo lang. Meron kang dapat gawin at yan po yung bibigyan natin diin, no? Sige po, panoorin natin sandali yung video. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Tapakan natin si Lord. Amen? So yun po ay, alam na natin yon. Amen? Story ni Pedro. Story ni Pedro na ngayon ay nire-remind tayo sa kanyang pangalawang aklat ng 2 Peter. Patungkol sa, ano ba yung subject natin ngayong umaga? Ayan. It's about faith. Sabihin nga natin, faith! So nakita natin si Pedro. Amen? Sa kanya bilang mananampalataya, siya man din ay dumanas ng pagkalubog. Amen? Nung nakita nila si Jesus Christ madaling araw, nakasakay sila sa bangka, nakita niya may naglalakad, akala nila multo. Amen? Sabi ni Lord, huwag kayo matakot, huwag kayo matakot. Ako ito, si Jesus. Amen? Sabi ng Panginoon, kung ikaw yan, gusto ko lumapit dyan. Kaya alam natin yung storya nito. Kaya sabi ng Panginoon, come. Bumaba siya sa bangka, lumakad siya sa tubig. Nakalakad siya. At ulitin ko ulit. Ito yung isang natutunan ko. Noon pa, hanggang ngayon, sinishare ko. Christian walk is a miracle walk. Amen? So, ang Kristiyanong pamumuhay, paglakad, is a miracle. Parang lumalakad ka sa tubig. Nakalakad na ba kayo sa tubig? Nakalakad na kayo sa tubig? Taas na ang kamay na nakalakad sa tubig. O, taas ang kamay na hindi pa nakalakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Taas ang kamay. Taas ang kamay, taas sa taas. Ayan. Di ba? So, nakalakad siya sa tubig. That is miracle walk. At yan po ang Kristiyanong buhay. Kaya tatandaan mo, that is, Christian walk is a miracle walk. Amen? Kung sa atin lang, hindi tayo makakalakad. Tama ba? Kung sa atin lang, hindi ka makakalakad sa pananampalataya. Hindi ganon ka. Kasi ngayon, kailangan matutunan ito. Kasi mababaw na ngayon ang pagtingin sa pananampalataya.
Maraming hindi nakakakita na ang pananampalataya magpapala sa buhay niya. Maraming hindi naninindigan, hindi binabalyo ang pananampalataya at relasyon, paglilingkod niya. Kasi hindi niya naunawaan kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Na ito ay hindi galing kung kani-kanino. Ulitin ko po, ang pananampalatayang totoo ang galing sa Panginoon. Sa lahat ng mga totoong lumalapit sa Panginoon, naniniwala, nagsuko ng buhay. Amen? Binibigyan ka ng Panginoon ng tunay, genuine na pananampalataya. At salamat dito sa text na ito na meron kang gagawin. Make every effort na may idadagdag tayo sa ating pananampalataya para yung pananampalataya ay magiging makabuluhan. So ito yung parang nakikita natin nagiging problema. Lumapit na sa Panginoon pero hindi niya ito na idadagdag. Amen? Ano bang tinuturo ngayong umaga? Kaya nakita niya nung si Pedro po'y nakalakad na, pero dahil sa, actually, hindi yun dahil sa hindi yun dahil lang talaga sa bagyo, dahil biglang nagkaroon ng parang bagyo hangin, malakas na hangin, na nagdulot ng takot. Ang totoo talaga, ipinakita ng Panginoon, ang pananampalataya niya ay napakaliit. You little faith. So, paano natin malalaman na maliit yung pananampalataya natin? Paano mo malalaman na yung pananampalataya mo maliit? Na ilulubog ka niyan? Paano natin malalaman? Doubt. Pag may doubt ka, yan ang palatandaan na ang pananampalataya mo maliit. Kaya hindi mo na ibibigay yung the best sa Panginoon because you doubt. Mas naniniwala ka sa mga bagay na pwedeng mangyari na gagawin mo, o yung mga bagay na pwedeng gagawin. Hindi ka naniniwala na tinawag ka ng Panginoon, pinili ka, binigyan ka na ng pananampalataya, at kapag yan ay pinagyaman mo, yan ay pinanindigan mo, magpapala sa iyong buhay. Amen? Amen? So yan po ay hindi kwento ayon sa salita ng Diyos. Personally, sa buhay ng inyong lingkod. It is true, kapatid. It is true na kahit anong dumi ng buhay, kahit anong pangit ng buhay mo, kahit hindi ka nakapag-aral ng maayos, amen? Kahit na ikaw ay napakarumi na, napakasama na, you will be blessed. Kapag yung pananampalataya na yan ay nabalyo mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, i-value mo yung pananampalataya mo. Sabihin niyo po ng seryoso, wag lang bulong-bulong. Amen? Kasi yan ang totoo. Pahalagahan mo. O sige, balikan natin ulit. Sabihin mo sa kanya, wag mong binabaliwala ang pananampalataya. Binigay sa iyo ng Panginoon. Galing po yan sa Panginoon, kapatid. Galing yan sa Panginoon. Pahalagahan mo ang galing sa Panginoon. Amen? Sa mga Kristiyano, yan ang sikreto. Binigyan niya ng pananampalataya ng Panginoong totoo. Amen? Maraming lahat may pananampalataya, pero hindi lahat ng pananampalataya totoo. Amen? At binigyan ng pananampalataya, somehow hindi napagyaman. Palatandaan ay doubt. Ang palatandaan, kaya kawawa ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga kabataan na may faith, pero maliit. Bakit maliit? Kasi may doubt. Yun ang palatandaan. Kahit nakita nilang makapangyarihan na ang Diyos, yun po napakalaga. Kaya po napakalaga ng ating text. Ano po bang tinuturo? Na dapat mong idagdag, pagyamanin yung faith na yan. Amen? Make an effort. Yun. Magsisigasig ka, may gagawin ka, may part tayo. God given you a faith. Kahit kasi laki-laki ng butil ng mustasa. Pag yan ay, bakit pa nagiging powerful yung maliit na pananampalataya na kasi laki ng butil ng mustasa? Kasi buhay. So kahit kasi laki yan ng barko, kung patay yan, wala yan. So kahit kasi laki ng butil ng mustasa, meron ka na, kung patay yan. Amen? So, napakahalaga ng pananampalataya. Ito po ay talagang, it's a gift of God.
Galing po ito sa Diyos. Lahat tayong lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba, nagsusuko ng totoong buhay, binibigyan Kanya. At dapat papagyaman mo yan. Kaya salamat kay Pedro kung paano ang gagawin natin. Ano ba yung ating tinatalakay, kapatid? Ano ba yung faith? Unawain nga po natin. Bigyan natin uli. Sabi dito, how is your faith? Tanungin mo yung katabi mo, kumusta yung pananampalataya mo, kapatid? Kumustahin niyo po na maayos. Sige, ay to ay ninyo. Wag lang yung, abracadabra. Man, dapat seryoso. Kumusta yung faith mo? Ganun dapat. Seryoso ka, seryoso. Amen? Kumusta faith mo? Okay. Praise God. Amen? Ganun. Kasi kaya parang laro lang din eh. Amen? Amen? Ulitin ko po, napakahalaga po nito. Wala pa ako dito kung hindi ko binalyo yan. Na-enjoy ko ang buhay, ang pamilya, ang paglilingkod, pinalyo ko po yan, kapatid. Kaya kung ang buhay mo ngayon, sala sa init, sala sa lamig, walang pag-angat, walang pagbabago, kapatid, patay yan. Dahil nagpapala ang pananampalataya. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, gawin mong buhay yung faith mo. Kasi, yun po ang ibig sabihin. Gusto ko paunawa yun kasi sabi niya, kahit kasing laki lang ng butil ng mustasa, liit-liit nun. Kayang i-move ang mga mountains. Kayang utusan ng mountain to bumim. Pagbuhay. Di ba? Maliit pa lang, hindi dahil patay. So, dapat buhay ang pananampalataya. Kaya si Lord, nakikita niya yun eh. Ikaw nagbubuhay nun. Parang halaman yan. Di ba? Anong ginagawa sa halaman? Pinababayaan ba? Nakuha niyo pa yun? Yung halaman? Puti lang yan. Aalagaan mo yan. Wala pa ka bang nakikita. Nasa loob yan. Uusbong yan. Ay, buhay. Aalagaan mo ngayon yan. Pabayaan mo yan, mamamatay yan. Pag hindi mo yan binakura ng mga sasalantahin ng pusa yan, ng pesi sa amin, kinakain ng mga aso ng pusa, yung mga dahon-dahon eh. Kaya kung maliit na usbong pala, masarap-sarap yan, malambot. So, ganyan yung faith natin pag hindi mo inalagaan. Pinangangalagaan ng faith. Pinoproteksyonan yan. At pinagyayaman, nagyayabong. Kasi yan na yung binigay ng Diyos para maranasan mo kung sino siya. Kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila. Minsan, di natin alam kung ano yung nahanap, scattered yung ating isip. Di ba? Di mo alam kung anong gagawin. Ha? Ito po ay, kung meron ka na yan, gawin mong buhay, pagyamanin mo yan, kapatid. Amen? At yan po ay galing sa Panginoon. Let's value. Palakpakan mo si Lord. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Panginoon. What is faith? What is faith? Ano nga ba yung faith? Para po sa maraming may alam na, pero kailangan malaman ng lahat. Yung mga hindi pa nakakaalam. Ito po, what is faith? Sabi diyan, basahin natin. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. It is the affirmative response to God's will and word. Man possesses faith when he takes God as his word. We don't need to see something to believe. Ano pong tinuturo niyang kapatid? Na ang pananampalataya daw is substance. Ano ibig sabihin ng substance? Assurance. Ang pananampalataya ay katiyakan, confidence. Ang pananampalataya ay reality of things, hope sa mga bagay na inaasahan mo sa Panginoon. Ang pananampalataya ang ebidensya na totoo yung inaasahan mo sa Panginoon at sa mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya kahit wala tayong nakita, alam mo, naniniwala kang pagpapalain ka ng Diyos. Do you believe? Oh, come on. Di ba? Madaling sabihin, do you believe? Pero makikita mo yung buhay. Taliwas. Hindi mo nakitang isigasig, hindi mo nakita yung walang effort na ginagawa para sa kanyang pananampalataya na mapagyaman ito. Regalo to ng Diyos at gusto ng Diyos gawin buhay. Gusto ng Diyos pagyamanin at palaguin. Dahil yan ang sekreto ng mga Kristiyano. Yung tunay na pananampalataya ay wala yan sa iba. Kahit mayroong mga pagtitipong religious without acknowledging Jesus Christ. Kasi ang tunay na pananampalataya kapag
nanampalataya ka lang sa Panginoong Yesus. Sa Kanya galing. Kaya pag mali ang pagkakilala mo, Panginoong Yesus, mali ang kinikilala mo, pag sinabi mo si Jesus ay tao lang, tandaan nyo, walang tunay na pananampalataya yan. Kaya wala yan. Parang barangay lang yan pag naggrupo yan. So iba po ang mananampalataya ng Panginoon. Meron po yung tunay na pananampalataya. Kaya po ang buhay ng Kristiyano ay different sa mga hindi mananampalataya. Kahit sa mga nagsasabing mananampalataya, pero ibang Diyos ang kinikilala, walang tunay na pananampalataya. Yan ang kaibahan mo. At yung pananampalataya na galing sa Panginoon, yan ay magpapala sa iyo. Yan ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. I-value natin yung ating pananampalataya. Kasi yan ang faith. Faith is affirmation. Ang faith daw po, ito yung positive, ito daw po yung tamang response natin sa kalooban at sa salita ng Diyos. Amen? Mayroong will si Lord sa iyo. At nandyan ang kanyang salita at ang pananampalataya ang tamang pagtugon sa kanya. And sabi dyan, man possess faith when he takes God at His word. Kapag tinanggap mo ang Diyos, pamagitan ng kanyang salita. Yun. If you value God's word, kapatid. Amen? Ano sabi dyan? That is the affirmative response to God's will and word. Man possess faith when he takes God at His word. Sabi dyan, we don't need to see something to believe it. Hindi kailangan may makita ka para maniwala ka. Hindi kasi yung faith. Pag nakita mo, ay, hindi na faith yun. Kaya ang faith, paniniwala at umaasa at siya ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan mo, hindi mo nakikita. Pagpapalain ako ng Diyos. Pagtatagumpayin ako ng Diyos. Do you believe that? Yun. Kasi iyan ang mag-i-inspire sa iyo. Pag totoo kang naniniwala dyan, yan ang magpapabangon sa iyo. Yan ang magbibigay sa iyo ng kasiglahan sa buhay. Yan ang magbibigay sa iyo ng sipag, ng katatagan sa pananampalataya, katatagan sa mga fellowship. Yan yung magbibigay sa iyo dahil alam mo na pagpapalain at pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Because you believe. Kahit hindi mo siya nakikita pa. Amen? Alam mo na ibibless ka niya. Papaanong paraan, hindi mo alam. Pero naniniwala ka. That is faith. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. What is faith? Ano pa yung faith? What is faith? Faith is simple obedience to and believing God's word in spite of circumstances or consequences. Ang pananampalataya ay simpleng pagsunod, no? At paniniwala sa salita ng Diyos. Kapag sumusunod ka, kapag ikay naniniwala sa salita ng Diyos, in spite of circumstances, kahit mayroong kang pinagdaraanan, kahit mayroong kang matinding sitwasyon, mabigat na circumstances, you obey. Di ba? Sumusunod. Ba't matigas ang ulo? Wala yatang faith talaga yan. Kaya nga, nakakasunod kayo. Pag may faith ka, nakakasunod ka. Ba't di nakakasunod? Maraming hindi nakakasunod. Kasi yun po yung problema nun. Yung faith. Kasi if you have that, true faith, nakakasunod ka. Naniniwala ka sa salita ng Diyos, makikita mo kahit may mga circumstances, kahit may mga consequences tayo, kahit na meron tayong, anong tawag dyan? Kahit meron tayong mga, ano man ang mga kahinatnan, consequences. Kahit may circumstances ka, ano man ang kahinatnan, sumusunod ka at naniniwala ka sa salita ng Diyos. Amen? Yan ang faith. Yun ang problema somehow. Kaya bakit babalikan mo talaga what is faith? Kasi maraming hindi nakakaunawa talaga kung ano yung faith. Kaya ba, kung alam mo to, pag nakita mo, mayroong inuutos sa'yo si Lord, o ang iyong magulang, o ang iyong leader o pastor, susunod ka eh. Ba't di sumusunod? Yan. Nagkukunwaring may pananampalataya. Nakuha niyo po yun? Nagkukunwaring may pananampalataya. Paano mo malalaman na may nagkukunwari sa pananampalataya? Hindi makasunod sa magulang, hindi makasunod sa mga leader, hindi makasunod sa pastor. Kasi wala talagang pananampalataya. Kasi ito, walang dahilan eh. Faith, what is faith? Faith is simple obedience and believing God's word in spite. Kahit may circumstances ka pa, hindi mo yan sinishare.
May pinagdadaanan ka, hindi mo yan dinadahilan sa Panginoon, sa leader mo, sa magulang mo, no? Kasi may faith ka sa Panginoon talagang. Kaya nga, ang mga kabataan, nagiging obedient sila pag sila may totoong pananampalataya. Kaya pag hindi natin na-connect ang mga anak na may totoong pananampalataya sa Panginoon, talagang nahirapan sumunod siya sa magulang. O kaya pala rin walang faith yung anak at nahirapan kasi yung tatay at nanay, wala rin pala talaga. Hindi rin pala talaga alam yung faith. Kaya ito yung faith dapat maintindihan. Meron ba tayo talaga nitong totoong faith na binigay ng Alam niyo po ba, through faith we are empowered by God. Sabi ng 1 Peter 1:5. Yan ang dahilan kaya kami kaligtasan, kaya kami buhay na walang hanggan, may maganda kang kinabukasan, the plan of God, the purpose of God, the plan of God sa iyong buhay, magaganap. Dahil dyan sa pananampalataya na yan. Totoo. Kaya pinagyayaman niyan, binabalyo. So marami ngayon yan sa loob ng church, pero sa totoo lang, binabaliwala yan. Hindi niya binabalyo yan. At makikita mo yan kasi disobedience. Hindi mahirap sumunod sa salita ng Diyos. Marami yang excuses. Pero dito makita natin, faith is obedience to and believing God's word in spite of circumstances. Ano man ang maging resulta, sabi dito, it is also a foundation that gives the believer the confidence to stand. Ibig sabihin, ang pananampalataya, ito yung pundasyon. Kaya si Lord nagpapahintulot. Yan man ay kahirapan, kawalan, para matuto ka. Amen? Kasi pag nakikita ni Lord na hindi mo nababalyo faith, mahihirapan talaga tayo sa buhay. Bilang mananampalataya, seryosong usapan to. Meron na tayong kasunduan sa Panginoon. Binigay ang buhay natin. Binigay natin buhay niya. Binigay niya buhay niya, binigay rin natin ang buhay. At gagawin natin ay pararangalan siya at paglilingkuran siya. Amen? So, pinapalago natin yung ating pananampalataya sa tulong din naman ng Panginoon. Amen? At may ginagamit siya mga circumstances, mga panibagong challenge sa buhay. Kasi may magandang purpose. Ano po yung purpose, kapatid? God always allowing new challenges and experience into our lives to deepen. Ano yung deepen? Palalimin. Stretch. Ano yung stretch? Babatakin. Ano pa? To mature. Ano yung mature? Ano sa Tagalog ang mature? Ano sa Tagalog ang mature? Hindi nyo alam? O, tingnan nyo, yan pala. Hindi nyo. Ano sa Tagalog ang mature? Akala ko sabi, kulubot. Mature na to, kulubot eh. Hindi po yan, bata pa yan, sa problema lang yan. Dahil ang pananampalataya ay hindi nababalyo, kaya po, nakakabata ang faith. Amen? Kaya marami parang, bata pa pala ito. Tumanda na dahil sa bigat nung dahil sa dami nung challenge. Yun, siguro yung deepen, parang nilugmok. Stretch. So ito po, kapatid, alam niyo yung mature, kaya pinapatagalog ko sa inyo kasi baka mapamali ng intindi. Isa sa Tagalog ng mature is magulang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang manggugulang. Yun, mali ang intindi. Ibig sabihin ng magulang, yung hinug na, ganap na, lubos na, todo na yung pananampalataya. Hindi nang gugulang. Hindi yung nagkukunwaring may pananampalataya, pero hindi makasunod. Di ba? Nagkukunwaring may nananampalataya, pero tingnan mo buhay, lubog. So yun eh. Kaya sabi ng Panginoon, napakaliit ng pananampalataya mo, kaya ka lumubog. Hindi dahil doon sa hangin. Pinasok ka ng doubt kasi maliit ang pananampalataya. Kaya nga ang palatandaan na maliit ang pananampalataya, doubt. Kasi pag hindi ka nagda-doubt,
maibibigay mo yung the best sa Panginoon. Maibibigay mo ang inihingi ng Panginoon na paglilingkod, pananalig, pagsunod, maibibigay mo kapag wala kang doubt. Kaya malalaman mo maliit pa pananampalataya mo because you doubt. At dahil may doubt ka, hindi mo ma-experience ang blessing. Hindi mo ma-experience yung kadakilaan ng Panginoon. Amen? God wants us, kapatid, na ito, ano po ibig sabihin niyan? Inaalaw ng Diyos, God allow, may mga bagong challenge, circumstances na maranasan natin to our lives para po lumalim, mabatak, no? Ano yan? Ano natin? Pag sinabi nating stretch, no? Yan po ay napapalaki, na stretch. Hindi stress, ha? Stretch. Yan. Marami, nung nanampalataya, na stress, eh. Di ba? Pero ito, kaya nga, baka mali-mali lang, eh. Baka yung mature ay gulang. Baka yung stress. No? So pag sinabi nating inaalaw ng Diyos yung mga challenge sa buhay, mga hamon sa buhay, mga circumstances sa buhay, pinapahintulot niya yan para po tayo ay lumalim, mabatak, ma-stretch, mapalaki, amen? At maging ganap, maging lubos, maging handa ang ating pananampalataya. So yun po yung, kaya ito po blessing. Trials is a blessing. Pero di ba marami nagrereklamo. Puro problema kasi. Ano ba purpose niyang problema? To deepen, to stretch, to mature our faith. Yun ang purpose nun eh. Clear na po yan sa atin. So yan po yan. Kaya Lord, salamat po sa bagong challenge. Lord, salamat sa bagong pinagdaraanan namin. Kasi ito ang dulot. Kaya kailangan keep on trusting. Kaya kailangan malago at matatag. Kaya nga, pag inunawa mo siya, talagang palalaguin mo pananampalataya mo. Kasi, hindi biro eh. Si Lord, iaalaw niya yung mga challenge. Iaalaw niya yung mga bagay na circumstances. Kaya kung hindi mo pinapalago problema, ang pananampalataya mo, dalago problema mo. Mabigat ang problema sa iyo. Mahihirapan ka dun sa kinakaharap natin. Kaya napakahalaga ng pananampalataya na pinalalagot, pinagyayaman. Kasi God allow sa mga challenge sa buhay, kapatid, para palalimin, i-stretch yung pananampalataya mo, para maging mature, maging ganap, maging handa ang ating pananampalataya. Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Hallelujah! Maganda ang layunin ng Panginoon sa buhay. Kahit na may pinapahintulot siyang mga problema, trial sa buhay natin. Para lumalim, lumawak, lumaki, at maging ganap, maging handa, ma-develop, mahinog yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ka, ito po, tanungin ko po kayo. As a believer, what do you expect and hope for? So ikaw ngayon ay mananampalataya, tayo ngayon ay mananampalataya. Ano po ba ang inaasa mo? Ano ang inaasahan mo? Meron ka bang inaasam? Meron ka bang inaasahan? Nung araw, naalala ko, Lord, walang ko magagamit mo ako. Kasi nakikita ko, nakukonvince na ako sa mga binabasa ko. Kahit wala akong kakayanan. But God convinced me because of His Word. Nagbabasa po ba kayo talaga ng Word of God? Do you value God's Word? Value God's Word, kapatid. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, you value God's Word. Kasi yung mga salita ng Diyos ay paniniwalaan mo, susundin mo eh. Amen? Na kahit wala kang kaya, alam ko, magagamit ako ng Panginoon. Yun ang tinuturo ng mga binabasa ko. Kaya pala ko i-empowered ng Panginoon. Kaya niya palang i-level up yung buhay na ito. May pag-asa pa pala, hope. There is hope. Nakakalungkot sa isang mananampalataya na lose hope. Diba? Maraming mananampalataya pero lose hope sila. Amen? Pero ito po ang tanong. As a believers, what do you expect? Ano inaasahan mo, kapatid? And hope for, ano ang iyong inaasam at inaasahan, kapatid, sa Panginoon? Amen? Dapat meron. Meron ka. According to the Word of God, ang pananampalataya mo magpapala sa iyo. Magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Kaya nga niya pinapatatag ka eh. Para ano man ang mga pagpapala pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, mapangalagaan mo. Kailangan strong ka sa pananampalataya. Kaya pag hindi strong yan, paano ka pagkakatiwalaan ng blessing? No. Baka magamit mo lang sa kung saan-saan. Baka mag-iba ang
Nakita niyo po yun? Baka mag-iba yung takbo ng buhay mo na i-bless ka na hindi sapat yung, di ba? Tama ba yon? Na ibigay natin sa bata yung kayamanan. Palagay mo, anong gagawin yan? Baka iwaldas yan, baka hindi niya yan mapapangalagaan, magagamit sa tama. Kaya hanggat immature ka, hindi ka lumalago sa pananampalataya. Ano aasahan mo nga? Kaya nga kung binabalyo mo yung faith mo, lumalago, lumalalim yung kapatid, meron kang inaasam at meron kang inaasahan sa Panginoon. Kaya ito po, basahin natin to. Ito, sulat nyo. Napakahalaga nito. Sabi dyan, basahin natin. Don't downgrade your dream to match your reality. Amen? Ano ba yung reality natin bilang mananampalataya? Tayo magiging matagumpay. Tayo po'y mananalo. Maganda po ang ating kahantungan. Realidad. So sabi dyan, wag mong ibaba. Wag mong hayaan yung iyong pangarap bilang mananampalataya para saan? To match. Para tumugma sa iyong katotohanan, sa realidad ng iyong buhay na pinangako at plano ng Panginoon. May magandang plano si Lord. So napakahalaga yung dream natin ay wag mong ibababa bilang mga mananampalataya para mag-match, maging tugma doon sa realidad na natin bilang mananampalataya. Ito pa, sulat nyo. O, basahin natin. 1, 2, 3. Elevate your faith to match your destiny. Elevate mo yung iyong pananampalataya. Ano ibig sabihin ng elevate? Sino rito? Ayan, may cellphone, di ba? Di ba? Minsan may cellphone tayo na hirap gamitin. Anong ginagawa natin? Para nagloloko? Para nakaranas na kayo ng cellphone na nagloloko? Bakit? Hindi mo magawa yung dapat? Anong ginagawa ron? Upgrade. Tama ba? Sino rito nag-upgrade ng cellphone? Taas nga ang kamay. Ba? Ibang klase cellphone nyo, ha? Ha? Parang disposable lang. Magaluma, tapo na. Kasi ako ilang beses sasabihin, ay, pastor, ano yung mga ito? Ay, pastor, i-upgrade nyo po. I-upgrade. Yun. Gaganda na takbo. Gaganda na yung galaw nung ano. Amen? Kumusta galawan mo, kapatid? Amen? Kumusta faith mo? Nagloloko ba? Kumusta buhay? Kumusta po ang paglilingkod sa Panginoon? Baka kailangan i-upgrade. Yan po ibig sabihin yan. Elevate your faith. Kasi napakaganda ng destination natin. Amen? Maganda yung kahantungan natin. Kailangan i-elevate yung pananampalataya para mag-match doon sa destiny mo. Sa destiny natin, kapatid. Meron si Lord talagang gustong paglagyan ka. So, pag ang pananampalataya mo ay hindi natugma, nagsasara nga eh. Minsan, ginagano ko, ay magbukas yung gumo ko kasi yun, kailangan pala i-upgrade. Malaking problema pagka hindi na siya nakakasabay, hindi na siya akma. Ibig sabihin, hindi na tugma yung pananampalataya doon sa, hindi na siya match doon sa kahantungan mo. Amen? So si Lord may magandang destiny, realidad ng buhay natin. Kahihinatnan. Si Lord may magandang future sa atin. So elevate your faith para mag-match doon sa future mo. Amen? Nakikita mo, ano yung ni-expect mo? Meron ka ba nakikita magandang future sa Panginoon? So, i-level up mo yung faith mo para mag-match doon sa future natin. Kaya mapapansin natin, kung nagluloko ang cellphone, ganun din. Mananampalataya ka, pero ano ba yung klase? Parang nagluloko ka ngayon, ha? Parang hindi maganda yung takbo mo ngayon, ha? Bilang mananampalataya. So, anong kailangan doon? I-upgrade. Elevate. Amen? So, yan po yung elevate. Ano ba yung sabihin ng elevate? Kailangan i-elevate, no? So, yan po yung ating tema ngayong pag-aaral. So, ito yung ating tema.
Elevate your... Basahin po natin na malakas. 1, 2, 3. Elevate your... Kailangan mong i-elevate, i-upgrade, ibig sabihin ng elevate. I-improve, i-increase. Kailangan ini-improve ang pananampalataya. Binigay sa atin yan, somehow maliit lang, pinapaunlad, pinapalaki. Kaya si Lord, tinutulungan niya tayo. Inaalaw niya yung mga challenge sa buhay, circumstances sa buhay, para lumalim, ma-stretch, mag-mature yung pananampalataya mo. Para match doon sa future na inihanda ni Lord sa iyo. Tingnan mo yan, kaya minsan parang walang kinabukasan. Parang walang future na nakikita. So ito po, napakahalaga. We need to grow, upgrade, i-improve, i-increase natin, or i-elevate natin ang ating pananampalataya. Balikan ko po yung text natin, di ba? Doon sa text natin, mayroon siyang itinuturo, di ba? Ano sabi ni Pablo? Sabi dito, yung text natin, Apostle Peter opened his second epistle by exhorting his readers to elevate their faith to the Lord Jesus Christ. Yung sinasabi niya kanina na, kailangan idagdag ninyo ito sa inyong pananampalataya. Para saan? To elevate. Kaya pag hindi idinadagdagin, dapat idagdag sa pananampalataya, hindi mag-i-elevate, hindi ma-upgrade yung faith, hindi mag-i-improve, hindi siya mag-i-increase, hindi siya lalago ang pananampalataya. Kaya sabi ni Pedro, yan po sabi niya, binuksan niya itong 2 Peter, yung sulat niya dito sa 2 Peter, para po i-encourage, para po himukin, para makiusap, para po i-influence yung mga readers, mga nagbabasa na elevate nila yung kanilang pananampalataya. Paunlarin nila yung kanilang pananampalataya. Kailangan mag-elevate yung faith nila. Mag-grow, mag-upgrade, mag-improve, mag-increase, mag-elevate yung kanilang pananampalataya. Kaya po, tingnan niyo po ito. Yung mga binasa natin kanina, kung natatandaan nyo, ano makikita natin doon? The affirmation to faith. Ano ibig sabihin ng affirmation to faith? Sabihin nga natin, paninindigan. So, tinuturo ni Pedro doon, the affirmation to faith, yung paninindigan sa pananampalataya. Kailangan nating manindigan sa pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, manindigan ka sa pananampalataya mo. Bakit kapatid? Gaano kahalaga ang paninindigan sa pananampalataya? Sabi diyan, basahin natin, it's preciousness. Ito po ay napakahalaga. Amen? Ang kahalagahan ng affirmation sa pananampalataya o paninindigan sa pananampalataya, bakit kailangan manindigan? Sabi diyan, basahin po natin, we receive from the righteous God and to Savior Jesus Christ. Yung pananampalataya, kapatid, galing yan sa Diyos na matuwid at sa ating Panginoong Yesus. Ganong kahalaga yan, yung pananampalataya. Kaya ang tinuturuan sa atin, manindigan tayo sa ating pananampalataya. Diba? Ano sabi doon sa verse 2? 1 and 2. Ito po ang verse niya, na. Doon sa text natin, anong sabi ng verse 1 and 2? Mula kay Simon Pedro, isang lingkod ng apostol ni Jesus, apostol ng Panginoon, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. So yan po tinuturo sa ating kapatid. Napakahalaga ng paninindigan sa pananampalataya. Amen? Sapagkat yan ay galing, tinanggap mo, saan? Sa ating Diyos na matuwid. Amen? Hindi sa tao yan. Kaya nga, let's fix our eyes on Jesus. Ang mata mo, hindi nakatingin sa problema ng katabi mo, ng asawa mo, ng mga anak mo, ng mga problema natin. Sa mga problema ng mga tao. Hindi doon nakatingin nakatuon ang ating paningin sa Panginoong Yesus, sa Diyos. He is our model. He is our source. Siya yung modelo natin na dapat sundan. At siya yung ating source ng strength, ng peace, ng joy, ng paglilingkod. Kasi sa Kanya galing yung faith natin.
At yan ay napakahalaga. Kaya ang faith, napakahalaga. Kasi sa Kanya galing yan. Kung yan ay galing lang sa tao, pwede mo na itago yan. Pero yan ay galing sa Diyos na matuwid. At sa ating Panginoong Yesus. Palakpakan natin, kapatid. Kaya ang tinuturo sa atin, manindigan sa pananampalataya. Kasi yan ay mahalaga. Galing yan sa Panginoon. Ayon sa verse 1 and 2 ng 2 Peter natin. Pangalawa, sabi diyan, mayroong kapangyarihan. Manindigan ka sa pananampalataya because mayroon niyang kapangyarihan, kapatid. Amen? Ito po ay napakahalaga. Ito ay mayroong kapangyarihan according to verse 3. Amen? Ano po ang sabi ng verse 3? Tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kalawalatian at kadakilaan. Ang paninindigan sa pananampalataya, there is power, kapatid. Amen? Ano sabi dyan? Anong power niyan? To guide us in godly living and knowledge about the Lord Jesus Christ. Para tayo ay gabayan sa banal na pamumuhay at sa kaalaman patungkol sa Panginoong Yesus. Kaya lalago ka, makikilala mo personal ang Diyos. Lalawak at matibay ang pagkakilala mo sa Diyos. Dahil sa pananampalataya na yan, may power yan. At ang power niyan is to guide us into godly. Kaya nakakapamuhay ka. Bakit ang isang Kristiyano hindi nakakapamuhay ng may kabanalan? Walang power. Kasi yung faith, the power of faith, kapatid, it will guide us in godly living. Hindi natin kaya mamuhay na may kabanalan, but dahil ang pananampalataya mo, totoo, yung pananampalataya na binabalyo mo, ang kapangyarihan niyan, kapatid, dahil galing yan sa Diyos, matindi power niyan. At yan ang mag-guide sa iyo para makapamuhay ka ng may kabanalan. Lahat tayo mahalay. Pero dahil sa pananampalataya, eto tayo ngayon. Binago buhay. Sa totoo lang, hindi tayo makapaniwala, pero that is the power of faith. Amen? Na tayo po ay binabago niya. May nag-guide sa atin, yung power ng pananampalataya natin. Kaya nga sabi, ang paninindigan sa pananampalataya, mayroon niyang kapangyarihan. Lumalago tayo sa... Bakit maraming Kristiyano hindi lumalago? May problema yun sa faith. Kaya po ang pananampalataya. Kaya kung tayo lang, hindi natin kayang lumago. But because yung faith mo, may power yan to guide you and knowledge about the Lord Jesus Christ. Lumalawak, lumalalim tayo sa ating pagkakilala, pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen? Tayo po ay ini-empowered niyan. Ano pa? Gaano kahalaga yung affirmation to faith? Paninindigan sa pananampalataya. Yan ay preciousness, yan ay mahalaga, yan ay may kapangyarihan. Pangatlo, anong tinuturo sa atin? It's promises. Yan ay may pangako. Kaya tatandaan mo yon. Galing yan sa Diyos, may pangako yan. Saan manggagaling ang pangako? Galing sa Diyos. Anong gusto ng Diyos sa buhay natin? Hindi maging kawawa, hindi maging kulelat. Gusto magtagumpay, gusto umangat. Paano aangat kung hindi maangat ang pananampalataya? Hindi binabalyo. Binabaliwala. Mas nagtitiwala sa lakas. Mas nagtitiwala sa diskarte sa buhay kaysa sa pwedeng magawa ng Diyos. Kaya po napakahalaga nitong paninindigan, the affirmation to faith, paninindigan sa pananampalataya, may pangako yan. Anong sabi ng verse 4, kapatid? Sa text natin, 2 Peter chapter 1, verse 4, sa paraang ito ay binibigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa makasalanan o makakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas na bilang Diyos. Sabi diyan, kapatid, yung sabi kanina, yung paninindigan sa pananampalataya, its power, may kapangyarihan. At yan ay may pangako, the power to be free from sin and to partake to Jesus' glory. Nakita niyo po yun?
The power to be free from sin. Yan yung, ganun kahalaga yung faith. Kaya pag hindi mo yan binabalyo, maraming mananampalataya ang hindi nakakalaya sa kasalanan. Alipin pa rin sa kasalanan. Walang ibang paraan para tayo kaya tayo binigyan ni Lord ng pananampalataya. Pag binalyo mo yan, amen? Gusto mo ba makalaya sa kasalanan? Alam mo ba ang kasalanan ang dahilan kung bakit parang bingi ang Diyos? Ang kasalanan ang dahilan bakit parang maiksi ang kamay ng Diyos, parang hindi tayo natutulungan, parang hindi naririnig ang prayer because of sin. So ang kapangyarihan ng Panginoon, pangako niya yan, and that power, the power to be free from sin. Amen? Tatanggalin niya yung mga kahalayan mo sa buhay. Lahat ng mga pagsisinungaling, kahit maliit na bagay. Nenervyusin ka. Nahihirapan kang gawin ang bagay na hindi tama sa harap ng Panginoon. Dahan-dahan niyang winawasak ang gawa ng kaaway sa buhay. Pinapalaya ka niya. Nililinis niya ang buhay mo. Kaya nga, we are considered righteous in the sight of God because of our faith sa ating Panginoong Yesus. Because yan yung power niya. Power to be free. Amen? Power to be free, kapatid. Sabi dyan, hindi lang tayo makakalaya sa kasalanan, but sabi dyan, and to partake to Jesus' glory. Para tayo ay maging makashare, maka-experience, ma-encounter natin, ma-receive natin yung kaluwalhatian o makabahagi tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Matindi ang Diyos. Biro mo para ibigay ang yung blessing, especially financial, napakaliit nung kumpara sa glory ng Panginoon, kapatid. Kaya bakit glory ang ginagamit? Kaluwalhatian. Kumbaga lahat ng gantimpalang hinahanap mo, yan na yun. Amen? Na napakahalaga ng faith mo, wag mo siyang ipagpapalit. Kaya po, napakahalaga ng mga pag-aaral natin itong bawat linggo, patungkol lahat sa pananampalataya. Mababago, maging buhay, mag-elevate yung ating pananampalataya, mag-upgrade para yung takbo ng buhay natin gumaganda. Bakit parang hindi maganda takbo ng buhay? Kasi kailangan nang i-upgrade. Kailangan nang i-elevate ang pananampalataya. Amen? Amen? Malaki problema ko pag hindi na-elevate yung aking yung aking cellphone. Ano pa po, kapatid? Ito po, dito tayo the addition, ito na po yung sinasabi ko kanina, di ba? The addition, ang karagdagan sa pananampalataya. Kailangan may idagdag kayo. Ano yung mga idadagdag? Yung mga idadagdag sa pananampalataya, mababasa natin doon sa verse 5 hanggang 7. Verse 5 hanggang 7 ng ating text. Ano yung text natin? 2 Peter chapter 1, yung verse 5 hanggang 9. Makikita natin dyan yung mga qualities or character na dapat mong idagdag. Ano-ano yung qualities at character? Isulat nyo na lang ito, nandyan po yan. Pero ito po yun, goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, mutual affection o malasakit sa kapwa, and love. So yan po ay 7. 7 qualities po yung nais ni Pedro na idagdag mo sa pananampalataya mo. Ayon dyan sa 2 Peter chapter 1, verse 5 to 9. Ulitin ko po yung qualities o character na dapat idagdag sa ating pananampalataya. Goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, mutual affection, and love. Yan po yung dapat idagdag sa ating pananampalataya. Tingnan natin, ano pong tinuturo sa atin ngayon? Ang karagdagan sa pananampalataya natin ito, the qualities na idadagdag natin sa ating pananampalataya, yan po, kapatid, that is the command. Utos po yan. Kaya pag hindi natin sinunod yan, kapatid, magkakaproblema tayo. Kailangan daw nating idagdag, i-add. Ano yung dapat i-add natin? Ito yung command sa atin na dapat natin idagdag sa pananampalataya. Yung sinabi kong 7. Sabi rito, to add, basahin natin to add these virtues. Ano ibig sabihin ng virtues? Qualities, character. To add this character to make faith more, yun.
Yun ang purpose. Bakit kailangan idagdag yung 7 karakter, 7 katangian, 7 qualities, goodness, knowledge, self-control, perseverance, goodness, mutual affection, and love? Para po, to make faith more. Yun. Ibig sabihin, ito problema ng marami. Ang pananampalataya ng marami, hindi naging valuable. Hindi naging mahalaga. Hindi naging precious. Hindi naging expensive. Hindi naging importante ang pananampalataya. Hindi naging mamahalin, kapatid. Hindi naging kapaki-pakinabang. Kaya maraming nagsasabing mananampalataya pero walang pakinabang sa kanya yung faith. Kasi kulang. Kaya there is addition. The addition to faith is a command. Add this virtue. Idagdag mo ang katangiang ito, qualities na ito, to make faith more valuable. Kaya po ang pananampalataya, kung ako tatanungin ninyo, mahirapan ako mabuhay na walang pananampalataya. Ngayong na-experience natin na ito pala'y totoo. It will change your life. It will bless your life. It will bless your future. It will give you victory. It will empower you. Paano mo ibabaliwala yung faith kung naintindihan mo? Bakit hindi binabaliwala na marami? Kaya nga, pag hindi mo yan binabaliwala, idagdag mo to. There is addition. Kung binabalyo mo faith mo, add these qualities. Yung 7, goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, mutual affection, and love. Para po maging valuable. Magiging mahalaga ang pananampalataya sa iyo. Yan. Ano pa po? 3 yan eh. The addition to faith, the certainty. Ano yan, kapatid? Ang katiyakan. Mayroong katiyakan. Kapag dinagdag mo yan, kapatid, mayroong katiyakan. Ano po ang katiyakan? Basahin natin. Becoming worthy of God's calling and being welcome to God's kingdom. Wow! Magiging karapat-dapat ka sa pagkatawag sa iyo. Tinawag tayong lahat. Are you worthy? Alam mo ba tinawag ka? Karapat-dapat ka ba sa tawag ng Diyos sa iyo? Kapag hindi natin to binalyo yung ating pananampalataya, hindi natin to idinagdag, itong mga qualities na ito, kapatid, hindi tayo magiging karapat-dapat. We are not worthy. Walang sino mang karapat-dapat sa atin. Pero dahil tayo nananampalataya at dinagdag natin yan sa pananampalataya, ikaw at ako, ay yung faith mo magiging kapaki-pakinabang, sapagkat ikaw ay gagawing karapat-dapat sa tawag. Hindi ka mapapahiya sa Panginoon. Diba? Maraming nakita natin na tinawag, pero pinapahiya ang Panginoon. Napapahiya ang Diyos. Kasi ito po yung, kapatid, na dapat natin pagkaabalahan sa buhay. Na bilang mananampalataya, ito sabi ni Pedro, nag-uutos, add this virtue, these qualities, character, to make faith more valuable. At ang katiyakan nito, becoming worthy of God's calling, magiging karapat-dapat ka. Kaya nga, ano ang sabi dun sa verse, kapatid, pag binasa natin? Dahil dito, sikapin ninyong idagdag ang pananampalataya at kabutihan, kung ang mga katangiang ito'y taglay ninyo at pinagyaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo'y parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis kayo ng inyong nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya sabi dito, sikapin ninyo, kapatid, na idagdag ang mga bagay na ito para maging karapat-dapat tayo doon sa ating... Kaya po, nakakalungkot yan sa Panginoon. Pag nakita ng Panginoon na yung faith ay hindi nag-i-elevate, hindi na-upgrade, malungkot yan. Kaya nasabi nung kanina, kailangan ma-elevate kasi meron si Lord future inihanda sa kinabukasan natin. Kailangan mag-match. Parang sinasabing, paano mo makiklaim yung inihanda ng Diyos sa future? Kung hindi akma yung faith mo.
Kaya nga, kailangan pagyamanin, palaguin, idagdag mo ang mga bagay na ito. At yan ang katiyakan kapag dinagdag natin. Dahil yan ay command, becoming worthy of God's calling and welcome to the kingdom. Tingnan niyo po, at ikaw ay maluwag na papapasukin sa kaharian ng Diyos. Sabihin, pag hindi nag-elevate, parang walang mangyayari. Diba? Kaya sabi niya, welcome! Tayo po ay tinatanggap sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga tinatanggap sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, kapatid, the addition to faith, ang karagdagan sa pananampalataya, yan ay command, yan ang katiyakan yan, may katiyakan na ikaw ay magiging karapat-dapat sa pagkatawag sa iyo at ikaw ay tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, the commitment. Amen? Merong pangako, merong commitment. Ano yung commitment, kapatid? Ano ba ibig sabihin ng commitment? Dedication, faithfulness, steadfastness. No? Addition to faith, kapatid, ang karagdagan sa pananampalataya, ito yung commitment niya. Tingnan natin sa buhay ni Pedro. Sabi ni Pedro, sa verse 12, anong sabi ni Pedro sa verse 12? Kaya nga, kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo dito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Patience of Apostle Peter to always remind them. Kaya ngayon, ito rin yan sa atin as a leader. Pwede rin ito. Gawin mo itong reminder sa buhay mo, sa misis mo, sa mister mo, sa mga anak mo. Kasi napakahalaga nito. Commitment. Kung ikay mananampalataya, meron tayong commitment. Tulad ni Apostol Paul. Kaya po nakasulat yan dyan para po i-remind tayo. Kaya ngayong umaga ito, reminder po sa pananampalataya natin. Baka hindi na maganda takbo ng pananampalataya at buhay mo. Kailangan mo nang i-upgrade. Kailangan mo nang i-elevate. Idagdag mo itong 7 qualities na ito, character na ito. Yan po tinuturo sa atin, kapatid. Sabi po dito, ito po, habang binubulay-bulay ko ito nakita ko eh. It's very important to elevate your faith. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mahalagang i-elevate mo yung faith mo. Mahalagang paunlarin mo ang iyong pananampalataya. Amen? To elevate our faith is not easy, but necessary. To elevate our faith, it's not easy, but necessary. Amen? Kaya nga, what is elevate? Ano ba yung elevate, kapatid? Palawakin, paunlarin, palaguin, iangat. Amen? So ito po. Ayan, elevate. Sabihin nga po sa katabi natin, elevate your faith. Elevate your faith. Ano ba yung elevate? Bibigyan natin din ngayong umaga yung elevate. Sa sunod natin, sa next Sunday, how to elevate. Paano natin siya elevate. Pero ngayon, elevate muna. Ano ba yung elevate? Ito po, inumaga ko rito, nang binubulay-bulay ko po ito, no? Regarding doon sa message na ibinigay ng Panginoon. So ito po yung nabuo. Ano ba yung elevate? To elevate our faith is not easy but necessary, kailangan. So ito po, matanim sa isip at puso natin. Ano ba yung elevate? Sabi dyan, expand, level of your faith, even, various, allotted mountains, trials and responsibility, every day in your life to make your faith more valuable and to achieve continuous success or victory. Kailangan, kapatid, elevate. Ito yung elevate. Kailangan nating i-expand yung ating pananampalataya, kapatid. Even, kahit na iba't iba ang inilaan sa ating mga mountains, problem, circumstances, kapatid. No? Allotted mountains, trials and responsibility. Bilang mga tatay, nanay,
Kabataan, meron tayong mga responsibility, marami, at meron tayong mga duty. Sa kabila niyan, we need to expand our faith. Huwag mong dinadahilan yung trabaho, huwag mong dinadahilan pag-aaral, walang excuses sa Panginoon. You need to add, you need to elevate your faith, kapatid. Sa kabila ng mga marami, iba-ibang problema, kahit gabundok pa yan, kahit marami kang duty. Kaya na malungkot yan sa isang pastor, nakikita natin siya, alam ng Diyos eh. Alam ng leader. Pag nakikita na ang pananampalataya ay parang hindi maganda takbo ng buhay, nakikita mo yan eh. So yan, sa bawat araw kapatid, kahit maraming problema, iba-iba pa yan, kahit marami tayong tungkulin, responsibility, dapat expand natin yung ating pananampalataya. Palawakin natin, palaguin. Every day ng ating buhay para po yung ating pananampalataya maging kapaki-pakinabang. Binigay yan ni Lord. Yan ang source ng mga biyaya, tagumpay mo sa buhay, yung pananampalataya. Kaya pagyamanin, idagdag natin yung 7 katangian and to achieve continuous success. Amen? So ano yung tinuturo sa atin? Elevate your faith. Amen? Amen? Iangat natin yung ating pananampalataya. Amen? Palaguin natin, i-improve natin yung ating pananampalataya. At panoorin natin tong, dito po, alam niyo po, paano ba, sa palagay niyo, paano ma-elevate yung ating pananampalataya? Ano unang gagawin natin? Paano ba maiaangat ang pananampalataya? Ito po ang importante. Sige, panoorin natin itong video. Dito tayo magtatapos. How to elevate my faith. Your faith will elevate not by chance, but by choice. Ano kapatid? Paano elevate ang faith? Your faith, una sa lahat, will elevate not by chance. Hindi yan tsansa. Hindi yan pagkakataon. But by choice. Ano ibig sabihin ng choice? Will. Desisyon. Ako po talaga, ganun na ginawa. Hindi ko lang sana lumago yung faith ko, no. It is a decision. It is ito kumbaga pinili mo. Kasi yan, ang faith, binigay sa iyo ng Panginoon. Pag pinagyaman mo yan, makikita mo dyan, dyan mo matutunghayan kung gaano kadakila, kabuti, katapat, kung gaano kakamahal ng Panginoon. Paano ka lalago? Paano ka hindi magiging kawawa ang Kristyano? Diba? Sa mundo, kawawang cowboy. Sa loob ng simbahan, kawawang Kristiyano, marami. Kasi yung faith nila na binigay ng Panginoon, hindi nila pinagyaman. Maraming excuses. Kaya si Lord gumagawa ng paraan, nagpapadala siya ng trials, ng challenge, kasi gusto niya talagang lumalim, ma-stretch. Gusto niya talagang mag-mature yung faith natin. At idagdag natin yung 7 katangian. Karakter na tinuturo sa atin para maging valuable. Kaya po, mahirap ibaliwala ang pananampalataya kung naintindihan. Marami pong nagkukunwari. Tayo po, pag tayo nagkukunwari, tayo po lugi. Hindi po yung iba. Sa isang pastor, maawa na lang. But we continually pray. Pero you need to choose. Kailangan mong desisyonan yan. Yung paglago mo sa pananampalataya. Yan po ay kagustuhan. Hindi yan basta lalago. You need to decide. Amen? Kaya po binavalue yung mga tunuturo. Sa next Sunday, ituturo natin kung paano natin elevate yung faith natin. Amen? Itutuloy natin yan. Palapakan natin si Lord. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! Palapakan mo si Lord, kapatid, sapagkat kinakausap ka niya.
Ayaw niya maging kawawa ka. Ayaw niya maging talunan ka. Ayaw niya maging kulelat ka. Ayaw niyang namamalimos ka. Gusto ng Panginoon, overflowing blessing sa iyong buhay. God wants us to grow sa ating pananampalataya. Nais ng Panginoon, binigyan na sa atin na yon. Nasa iyo nasusi. Para magtagumpay, kapatid. Yung pananampalataya na yan, binigay ng Diyos yan. To bless your life. Amen? To strengthen your life, kapatid. At yan ay sure bull yan, kapatid. Amen? Lalo na sa ating mga magulang. Kaya lagi ko sinasabi, mga magulang, mahal niyo po ba yung anak ninyo? Marami po sa nguso lang sinasabi. Pag mahal mo, ibabalyo mo ito. Kasi wala kang magagawa sa buhay mo, wala kang magagawa sa pamilya mo. Nung araw, isa sa takot ni Pastor, mag-asawa. Dahil nga sa napakababang pagkatao, dahil nalugmok sa mundo, bumaba talaga yung aking self-confidence. Wala talaga akong... Lalo na kung magkapamilya, kaya ko ba? Yan. Isa yun sa takot ng inyong pastor. Pero yung faith na yan, kapatid, dahil sa faith na yan, nothing to worry. Amen. Pag pinagyaman mo, babagsak ang takot sa buhay mo. Mawawasak ang takot sa buhay mo. Amen. So yan po ang pananampalataya, binigayan ng Diyos to bless your life. Kaya pag yan, hindi mo binalyo, habang buhay, kawawa ang buhay mo. Hindi mo may experience, maiksi lang ang buhay. Pero gusto ni Lord maranasan mo yung kadakilaan, kabutihan, katapatan niya. So, ang Diyos ay talagang nagpapala sa buhay. Amen? Kaya po napakahalaga. God loves us. Pero kung ayaw naman nating manalig sa Kanya, at yan ang dahilan, hindi matatag ating pananampalataya, kaya hirap tayong sumunod, hindi tayo nakakasunod. Hindi po pinagpapala ang mga disobedience. Ang disobedience ay rebellion yan sa Panginoon. Matigas ang ulo. Wala pong biyaya dyan. Doon ako naawa sa mga pamilya, sa mga anak na meron tayo, lalo kung tayo magulang. Kaya kapatid, sabi doon, manindigan ka sa pananampalataya mo. Idagdag mo. Amen? Magpakalago, magtulong kayong magpamilya, magkaisa. Amen? Personally, ngayong umaga, lumapit ka sa Panginoon. Amen. Sige po, habang umaawit sa atin, surrender your life, kapatid. Lord, hallelujah. Lord, give us a true faith, genuine faith, O God. Upang magtiwala kami sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya pala kami hindi nakakasunod. Kaya pala, somehow, Panginoon, para magulo ang buhay, mabigat ang buhay, kasi hindi kami nakakasunod sa salita mo. Dahil may problema kami doon sa pananampalataya namin na dapat ma-elevate, dapat ma-improve, dapat ma-upgrade yung aming pananampalataya, Panginoon. Dapat meron kaming idadagdag, Panginoon, sa pananampalataya. Nais mo, Lord, na ang pananampalataya namin ay maging valuable, maging makabuluhan, Panginoon. Kaya, Lord, wag mo hayaan dumating kami sa punto na itapon namin yung pananampalataya namin dahil hindi naman namin nakikita. Hindi namin nararanasan ang malaking biyaya nito, ang malaking kapakinabangan nito. Even the power of faith, O God. Kaya, Lord, muli, salamat po to remind us. Binigay mo na lahat, Panginoon. Salamat, Lord, sa paglalantad mo sa amin na kung ano ang problema namin. Bakit ganito ang buhay ng pananampalataya namin? Hindi namin nababalyo, Panginoon. Hindi namin na-upgrade yung aming pananampalataya. Hindi namin ma-enjoy ang buhay na ito bilang mananampalataya. If we do not elevate our faith, O God. That's why, Lord, lumalapit kami sa iyo. Wala kaming magagawa sa ganang amin. Once again, we surrender our lives to you. Give us, Lord, a true faith, genuine faith, Panginoon. Upgrade our faith, O God. Help us, O God. Elevate our faith, Lord. Upang maging tuloy-tuloy ang tagumpay sa buhay na ito, Panginoon. Tunay nga na sabi na yung mga salita, ipaparada mo kami sa tagumpay, Panginoon. Hindi, Panginoon, sa talunan, hindi kawawang buhay. Ayaw mo kami maging kulelat. Kaya, Lord, muli, upgrade, elevate our faith today. Salamat, Panginoon. We commit our lives to you. Kayo na pong bahala, Panginoon. Help us. Bigyan nyo kami ng kauhawan at kasabikan sa pagbulay-bulay
pakikinig, pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalakan sa bawat fellowship na mayroon kami, Panginoon. Ang bawat fellowship na mayroon kami, Panginoon, nag-elevate, nag-upgrade ng aming pananampalataya, ng aming mga pagsamba. Kaya tulungan mo kami maging masigasig sa iyong gawain, Panginoon. Because, Lord, it's not in vain, O God. It will elevate our faith. We give you praise. Salamat muli. Patawad, Lord, sa aming mga pagkukulang. Salamat po sa paglilinaw mo. Bakit ganito ang buhay namin? Bakit magulo? Bakit mabigat? Bakit parang kawawa kami? Dahil hindi namin binalyo at pinahalagahan, pinagyaman yung pananampalataya. Salamat, Lord, sa iyong aral. All we need, Lord, is to elevate our faith, O God, to upgrade our faith today. Help us, Lord. Elevate our faith. In Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Sige po. Tayo dumako sa ating paghandog sa Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, kapatid, kaya nga talagang ang ating simbahan ay talagang mapagpala ang buhay mo, mananagana kapag ang pananampalataya natin ay buhay at mabisa, kapatid. Malago, matibay na pananampalataya. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po muli, Panginoon, na nais mo na ihandog namin ang buhay at nais mo, Lord, na kami maghandog din sa aming simbahan na kung saan ginagamit mo para umabot ng kaluluwa, para kami lumalim at lumago sa pagkakilala at pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Napakahalaga ng aming pagtugon sa pagbibigay ng aming mga tithes and offering, Panginoon. Lord, anong ibibigay namin kung hindi mo elevate yung aming pananampalataya, O God? Kaya Lord, help us to upgrade, to elevate our faith, O God, upang managana kami at managana ang aming pamilya, ang aming buhay, maging ang aming simbahan, at marami pa kaming maabot na kaluluwa. Marami pa kami, Panginoon, na magagawa sa iyo. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito. Muli, narito ang aming mga handog bilang pagpapadama ng aming pagmamahal, pananalig, pagtitiwala at pagsunod sa iyo. Purihin ka, Lord. Salamat. I-bless mo mga trabaho na buhay. Hawiin mo mga peste at salot. Overflowing blessing. Buksan mo ang durungawan ng langit. Iparanas mo ang kasaganaan sa buhay ng bawat isa. I-level up mo ang financial na buhay ng bawat isa. We pray for financial breakthrough sa bawat pamilya, bawat isa. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Sige po, tayong lahat, ando po yung atin. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tanggapin niyo po biyaya ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace and grant all your requests. Level up your faith. God bless you. God bless you.